balita na ito lumabas po nung nakaraang araw. Ayan. Umpisahan natin dito ang balitaan na to. Ayan. Nanindigan si House Speaker Martin Romualdez na hindi sila magpapatinag sa mga kritiko at tuloy-tuloy lang ang pagdinig ng House Quad Committee ukol sa war on drugs ng dating administrasyon. Yan ang ulat ni Mela Las Moras. Umaasa ang ilang kongresista na tutuparin na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pangako na haharap na siya sa susunod na pagdinig ng House Quad Committee. Nitong nakaraang buwan, inimbitahan na rin kasi ng Quadcom si Duterte pero tugon ng kanyang kampo bukod sa short notice. Masama rin ang pakiramdam nito kaya't sa susunod na pagdinig na lang daw haharap ang dating Pangulo. Susunod na lang daw na pagharap kasi masama ang pakiramdam pero pumunta sa Senado. Ganyan po tinatarantado ni Digong ang taong bayan. Ganyan siya katarantado. Itinakda sa Huwebes ang ika-10 public hearing ng Quadcom at muli nang nagpadala ng imbitasyon ang joint panel kay Duterte. Ayon kay House Assistant Majority Leader Sia Alonto Adjong, mahalaga ang palabra de honor sa mga halal na opisyal ng bansa at kahit hindi na nanunungkulan ngayon si Duterte, hindi niya dapat biguin ang taong bayan. Kaya lang nga, 'di ba? Paano nga kumbaga magkakaroon ng word of honor kung doon sa ginanap na Senate hearing nagkalat si Digong. Sa halip na malinis niya ang kanyang pangalan, mailihis niya ang kumbaga yung mga kaso na nakaturo sa kanya, mas lalo siyang nadiin. Tingin naman ni House Assistant Majority Leader Paulo Ortega, baka pinayuhan na ang dating presidente ng kanyang mga abogado na lumiban sa pagdinig para less talk, less mistakes. Kamakailan lang, pumarap si Duterte sa hiwalay na pagdinig ng Senado ukol sa war on drugs kung saan inako niya ang buong responsibilidad sa naging bunga ng programa. Sa isang talumpati, iginit naman ni House Speaker Martin Romualdez na hindi sila magpapatinag sa pagpapanaig ng katotohanan at hustisya ukol sa drug war, lalo pat nasa tamang landas naman anya sila. In this House of the People, we are on the right side of history. And make no mistake, no matter the challenges, no matter the opposition, we will stand our ground. Dahil unti-unti na natin nakikita ang liwanag at katotohanan, asahan natin na lalo pang titindi ang pag-atake sa ating institusyon, subalit hindi tayo matitinag. Hindi tayo papayag na muling bumalik ang panahon ng kadiliman at kasamaan. Para naman hindi na maulit pa ang umano'y madugong kampanya kontra ilegal na droga noon, isinusulong na rin sa Kamara ang bagong panukala na tinatawag na Kian Bill. Ito ang House Bill number 1104 na inihain ng Bayan Party List Representative Percival Sendanya na nagtutulak sa human rights-based approach o mas makatao at mas maayos na solusyon kontra illegal na droga. Pinangalanan itong Kian Bill bilang pag-alala kay Kian de los Santos, ang binatilyong namatay noon sa ilalim ng Duterte drug war. Bukod naman sa Quadcom, patuloy rin ang pagdinig ng mga kongresista sa iba pang mahalagang usapin ngayon. Mela Las Moras para sa Pambansang TV sa bagong... Ayan, di ba? Kita nyo. Malakas ang kanilang, kumbaga, pananampalataya na sana umattend si Digong sa darating na Quadcom hearing. Bukas po yan ng umaga. Nakalive din po tayo dyan. Kaya lang, dahil nga po si Digong ay naduwag at wala pong palabre de honor, wala pong kahit isa man lang na salita, noon pong nakaraang Congress hearing, Quadcom, sinabi nila na dapat na i-contempt itong merong nagsabi na parang nagsasuggest kung ano ang nagtatanong ano ang gagawin. 'Di ba? Dito kay Digong kasi sabi nga ay hindi nga po pumupunta, hindi uma-attend, ano daw ba ang pwedeng gawin? Ngayon po, lahat ng resource person, 'di ba? Kapag po hindi pumupunta, pinapatawag at sinusupwi na kapag po hindi dumalo. Dito kay Digong, ano ba si Digong? Hindi naman na 'to presidente. Normal na lang to na Pilipino, hindi naman na to presidente, bakit hindi contempt?
Nakapunta nga ng Senate eh. Diba? Kapag hindi pa rin pumunta si Digong bukas, diba? I-contempt nyo na. Ating Pangulong Rodrigo Duterte ng abiso na hindi ito makadadalo sa pagdinig ng House Quadruple Committee o QUADCOM na nakatakda bukas November 7. Sa liham na ipinadala para kay Representative Robert A. Barbers, overall chairperson ng House QUADCOM ni Attorney Martin Telra, counsel ng dating Pangulo, iginiit nitong duda na ang kliyente nito sa integridad, independence at katapatan ng QUADCOM na makapagsagawa ng Wala, it doesn't matter. Wala kang pakialam dyan. Kung ano ang tingin mo, na nawawala na integridad, independence, probity at conduct, probity to conduct the legislative inquiry in aid of legislation ang Kongreso. Wala kang pakialam dyan. Ikaw ay pinapatawag bilang resource person, umattend ka. Diba? Umattend ka. Hindi yan excuse. Kasi labas ka dyan. Dahil ang QUADCOM, in good faith sila palagi sa kanilang mga hearing. Ang gusto nila dito, mabigyan ng hustisya ang mga naging biktima ng EJK mo, Digong. Diba? Eto, palusot na lang. Pero kung tutusin, wala kang pakialam. Kung ano man ang nakikita mo, pinapatawag ka, sumunod ka. Diba? Kaya yung anak, hindi rin umaten ng Congress hearing. Kasi yung ama, ganito din. Ayaw mo lang talagang ma-interpellate. Kasi kapag ikaw in-interpellate ni Paduano, ni Dan Fernandez, ni Benny Abante, ni Acop, ni Dom Gonzales, ni Pimentel, naku po, pati si JJ Suarez, sigurado, uusok ang tumbong ni Digong sa kainisan. Kita nyo nangyari noon sa Senate hearing? Kinokontra siya ni Risa Hontiveros. Gigil na gigil kay Risa Hontiveros, etong si Digong. Diba? Kaya, naku, Digong, wala kang karapatan na sabihan ang QUADCOM na wala na itong integridad at independente. Ang QUADCOM, ginagawa nila ang pagdinig na ito dahil gusto nila mabigyan ng hustisya ang mga naging biktima ng napakadelikado mong utos. Wala kang karapatan na magsabi ng ganyan, hindi ka na presidente. No one is above the law. Pinapatawag ka ng QUADCOM, sumunod ka. Diba? So ngayon, pinapakita ni Digong ang katigasan niya. Hamon nito sa QUADCOM. Hamon nito sa mga kongresista na bumubuo ng QUADCOM. Dapat na ninyo itong i-contempt. Bakit? Kapag hindi nyo kinontempt, etong si Digong, magiging ano na yan, tradisyon na yan. Kunwari ako, patawag ako ng QUADCOM, o Macmac Pablo, pinapatawag ka namin. Alam nyo kung ano isasagot ko? With all due respect, hindi na po ako aaten ng QUADCOM dahil nawawala na po kayo ng integridad, ng independyente at probity. To conduct the legislative inquiry in aid of legislation. Yan na ang isasagot ko. Kasi, yun na yung sinabi ni Digong eh. Ano ba si Digong? Dating presidente. Ano siya ngayon? Citizen of the Republic of the Philippines. Ano ako? Citizen of the Republic of the Philippines. So, pantay na lang kami ni Digong. Parehas na lang kaming citizen. Nagawa ni Digong, magagawa rin ng kahit sino. Kaya delikado ang QUADCOM. Kapag hindi nila ito kinontempt, magiging ano na to, tradisyon. Kada may ipapatawag, ang QUADCOM o ang Kongreso, ganyan na lagi ang isasagot. Legislative inquiry and aid of legislation. Pamumulitika lamang umano ang investigasyon upang idiin ng dating presidente
sa mga krimeng hindi nito ginawa. Nakababahala rin anya ito sa pagtatangka ng Quadcom na hikayatin kung di man i-pressure ang resource persons. Dagdag pa nito na sabi na dating presidente ang lahat ng nais itong sabihin tungkol sa war on drugs ng kanyang administrasyon at maging ang issue sa umano'y extrajudicial killings. Diba? Kita nyo, naduwag. Kala ko kung sino kay tapang-tapang tong si Digong, di ba? Yan ang pinoportray ni Digong, di ba? Matapang siya. Nung nandun nga sa Senado, ayaw pang umuwi. Pero alam nyo, nagkalat kasi si Digong doon sa Senado. Kaya po, may mga nagpayo na dyan, huwag ka nang umattend doon. Lalo ka lang mababaon sa kaso. Napakarami mong kasong kakaharapin. Ganyan na lang mangyayari niyan. O eto pa, isa pa, si De La Rosa na naduwag din. Tinutulan po naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang hakbang ng Senate Committee Blue Ribbon na isa publiko ang transcript ng investigasyon sa drug war kung saan inamin ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakaroon ng death squad. Kinwestiyon rin niya ang direktiba ng Senate President Francis Cordero na isa publiko ang mga tala ng pagdinig ng drug war maging ang pag-usumite nito sa mga prosecutors ng International Criminal Court. Muli niyang ipinaalaala sa mga kasamahan niya sa Senado na matatag ang paninindigan po ng Administrasyong Marcos sa hindi pagsali sa Rome Statute na lumikha ng ICC. Para po kay Senador Bato, ang investigasyon ng ICC sa drug war ay lumalabag sa soberenya ng bansa. Kung payagan man ng Senado ang pagsa publiko ng mga tala ng pagdinig tulad ng certified true copy ng transcript, dapat alamin ng Senate Blue Ribbon ang motibo ng requesting party. Takot ka lang eh. I think once again, Mr. Chairman, it's like to put on record na inamin po ng Chief. Natakot lang si Bato na makarating sa ICC yung mga pinag-usapan nila kasi sinabi ni Bato, sinabi ni Digong si Bato daw kasali din daw sa DDS. Ayan, Rosin Nombrelo po, Randy Chinel, tama yan, makmak gawin nila ang nararapat kung kinakailangan. Kalagkarin nila at bitbitin dyan sa Congress hearing. Diba? Rosin Nombre, correct. Ayan, shoutout po. Ana Emilda, sa election 2025, iboboto ang mga bago na senador. Yeah po. Kaya alam niyo po talagang talagang itong si Digong, puro bunganga na lang, mukha na lang nagagalit dito, puro tapang-tapangan na lang. Ganun na lang. Pero, duwag na, takot na. Takot na to na magkamali pa. Kasi nga po, doon po sa Quadcom, masidhi po ang magiging tanungan doon. Sa Senado, di ba? Si Risa Hontiveros lang naman ang medyo kumumpronta kay Digong. Kahit naman si Pimentel at si Jinggoy Estrada naging malambot kay Digong eh. Di ba po kaya talagang si Digong hindi napapa-attenin, hindi na padadalohin sa Quadcom. Kasi po baka kung ano pa mga malaman natin doon at ipagtapat, lalo pa nandun si Garma. Baka dumating si Kerwin Espinosa. Magkakaharap sila doon nila Marvin Marcos, nila Espinido. Etong si Ruina Garma, di ba? Nako. Paano makakapag-delay si Digong doon? Nandun si Garma. I-contempt na nila to, pati yung Muking, lahat ng mga, pati si Bato, i-contempt nyo na. Huwag nyo nang isipin yun, interparliamentary courtesy. Kung talagang para to sa hustisya ng mga naging biktima ni Digong, ay huwag nyo isipin yung mga taong yan. Kung meron silang dapat pagbayaran nila. Ganun lang po yun. Binabastos na Quadcom, binabastos na Kongreso. Hindi nyo pa i-contempt yan. Diba? Naku, salamat po sa pagsama po ninyo dito sa aking live na ito. Naininita Umali, ayan, thank you po.
Salamat po sa pagsama niyo po ngayon at ako po ay magpapaalam na. Kita-kits na lang po tayo mamayang umaga sa Quadcom hearing. Ako po ay magla-live po ng Quadcom mamaya pong umaga. Ayan, naka-schedule na po diyan. Sana po ay maano nyo, ma-like po ninyo yung ating live at ano nyo po, click nyo po yung notification bell para kapag po ako'y naka-live na, ma-notify po kayo. So, salamat po sa pagsama niyo po sa live ko ngayong gabi. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po. Ninita Umali, kamusta po kayo dyan sa Bustos, Bulacan? Yan. Salamat po Shoutout kay Nanay Emilda Talaugon, kay Nanay Emilita de la Cruz, kay Ate Janet Rosario, kay Kuya Marvin, kay Nay Merlita. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Mamaya po, nakalive ulit ako, Quadcom hearing. Thank you po. Bye-bye po. Salamat po. Ingat po kayong lahat. Babush.